Hala guys, bakit yata napakamura ng Infinix Hot 60i 5G ngayon? Para sa may around 5,000 po na presyo, naka 5G agad tayo at naka 6,000 mAh siya battery pa. Siyempre hindi po pumayag si Infinix na wala po siyang tinipid dito po sa may specs ng Infinix Hot 60i 5G ngayon. Unang-una ang display. Si Infinix Hot 60i 4G meron po siyang punch-hole na selfie camera habang naka-teardrop notch lang po itong 5G version. Pero sa may resolution po niya, meron po silang 720p, saka po 120Hz sa refresh rate. Parehas lang po sila dyan. Sa design po sila magkaiba. Formang iPhone Air po yung 5G version, habang formang Samsung naman po yung 4G version. Sa battery naman, 5160 mAh po yung 4G version with 45 watts sa charger, habang 6,000 mAh sa battery at 18 watts po sa charger si 5G version. At pareho pong merong bypass charging itong 4G version saka po yung 5G version. Medyo ayoko lang po yung combination po ng 6,000 mAh sa battery saka po yung kanyang charger na 18 watts lang. Kumbaga matagal nga po siyang malobat. Kaso expect nyo na po, napakatagal po mag-charge. Itong 6,000 mAh sa battery, gamit po yung 18 watts sa charger lang niya. Kung sana ginawa pong 45 watts sa charger itong 5G version, mas okay na. Pero syempre, para po maibigay sa atin yung murang presyo, talaga meron pong titipirin si Infinix. Dito po sa may bagong smartphone nila ngayon. Sa camera, syempre, naka-single camera lang po siya. Ito po yung ilang sample natin dito. Talaga napapahanga po ko ni Infinix pagdating po sa mga camera ng mga smartphone nila. Even nga po dito sa mga entry level. Hanggang sa pinakamahal po ng mga smartphone nila. Magaganda po yung mga picture quality nila dito guys. Hindi tulad po sa ibang mga smartphone brands na yung mid-range na smartphone lang po nila yung maganda. Pero pagdating po sa mga low-end, saan nyo na po, pangit po yung mga camera ng ibang mga smartphone brands. Pero dito nga po kay Infinix, ibang usapan yan. Isa pang tinipid ni Infinix dito kapalit nga po ng 5G na mobile data is yung 4128 lang po niya na version. Compare po sa may 4G version na meron po siyang 4256GB na version. Mas mataas po yung kanyang storage. Mas mababa po yung storage itong 5G version compare po sa may 4G. Hindi ko po alam sa inyo guys kung gaano pong kahalagang 5G data para po ipagpalit natin yung mas magandang display at mas malaking storage at mas mabilis po na charger ng 4G version. Compare nga po dito sa may 5G na naka 5G lang po siya. Dahil para po sa akin guys, satisfied naman po ako sa mga naka 4G na data. Lalo pa nga po yung mga smartphone po ni Transsion. Mas malakas po siya ng konti compare po sa mga naka regular po lang po na 4G. Dito po mga smartphone ni Transsion. Especially po yung mga naka 4G data is naka 4G plus po siya. Mas mabilis po ng konti yun. Compare nga po sa mga naka 4G lang na regular. Pero buti na lang din po talaga ginawa po siyang 6,000 mAh siya battery. Dahil pwede rin po ito guys i-consider ng mga delivery rider natin dyan. Kung kailangan nyo nga po ng malaking battery, yung kaya pong tumagal ng isang araw. At syempre guys, kasama nga rin po yung malakas po na mobile data na naka 5G guys. Dahil matagal din po malobat yung ganitong klase ng smartphone na meron po siyang 6,000 mAh siya battery. Samahan pa nga po ng display na naka 720p lang. Actually, isa pa pong good thing dito sa may 5G na processor niya is dami din po yung kanyang performance. Dahil naka Dimensity 6300 5G nga po siya. Kasing lakas po ng Helio G200 pagdating nga po sa may performance sa may gaming. Kaya hindi rin po problema rito kung gagamitin nyo nga rin po siya pang casual gaming lang, like po sa may Mobile Legends. Maganda po ang gaming na makukuha natin. Hindi nga rin po siyang malakas uminit. Tamang-tama lang po para sa may around 5,000 na presyo. Kasama rin po sa may Call of Duty Mobile, smooth din po yung gameplay na makukuha natin dito. At mas stable pa nga po siya compare po sa mga naka-Unisoc at mga naka-JT1 po na mga smartphone. Dito nga po sa mga around 5,000 na presyo. Na kahit same settings lang po sila, mas malakas naman po yung kanyang processor. Kaya mas smooth po yung gameplay na makukuha natin. Pero tulad nga ng sabi ko kanina, sasakripisyo po natin yung malaking storage sa ibang smartphone na naka 4G lang, pero naka 256. Dahil itong 128 nga po niya guys, malamang sa malamang mabilis mo mapupuno yan. Dahil dito pa lang po sa may Call of Duty Mobile, nasa 30GB po agad to. Bukod pa po yung ibang mga apps na gagamitin natin, tulad po ng Facebook, ng Messenger, ng Mobile Legends at kung ano-ano pang mga i-install natin. Ang good thing na nga lang po sa kanya is meron pa po tayong SD card slot dito para po sa mga picture at mga video po na ilalagay natin. Sinubukan din po namin yung beach dito. Ito po yung gameplay natin. Maganda rin po siya, smooth at stable din. Naka-dual speaker din po siya at normal na yan guys sa mga Infinix po ng mga smartphone. Kaysa po sa ibang smartphone brands na kulang 10K na po yung mga presyo nila. Pero madamot pa rin po talaga sila magbigay ng dual speaker. Pero dito po nila Infinix, entry level lang po siya, pero naka-dual speaker na, sa halagang 5,000 lang. Dagdag ko na nga rin po pala, madalang na po talaga tayo makakakuha
ng mga headphone jack sa mga smartphone ngayon. Madalas po dito na lang sa mga entry level. At ito pong Hot 60i 5G, meron pa po siyang headphone jack dito. Pero karamihan po ng mga mid-range ngayon, wala na po silang mga headphone jack. Dito na lang po natin makukuha yan, dito po sa mga entry level. Kaya kung sakaling budget phone lang po yung hanap natin guys sa around 5K po na presyo, at gusto nyo nga po ng malakas na data, at syempre decent din po na performance, at decent din po na camera, at malaking battery, hindi po tayo magkakamali dito sa Mi Hot 60i 5G. Sadyang isasakripisyo lang po natin dito guys, yung malaki storage nga po na nasa ibang brand. Pero kung di naman sa inyong issue yun guys, hindi na po masama ito para po sa migit ng presyo ngayon. Di nga po yung 5G guys, madalang pa po talaga yan. Dito po sa mga around 5,000 na presyo ngayon. At remind ko na lang po pala kayo guys, meron pa tayong ongoing na giveaway, meron pa tayong 4 na smartphone na ipamimigay dito. Mag-comment na lang po kayo sa may video na to, baka sakali kayo na po yung manalo ng isa sa Poco C71 or Smart 10 po dito guys. Yun lang po yung mabilis na video natin. Palig na lang po. Thanks for watching.